Mismong araw ng Pasko, nawala ng tahanan ang mahigit 20 pamilya sa Tondo, Maynila dahil sa sunog. At para di maulit lalo't magbabagong taon, may mahigpit na paalala ang BFP. At nakatutok si Darlene Kai. Nagngangalit na apoy ang nagpatigil sa masayasanang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente sa Pilapil Street sa Tondo, Maynila. Pasado alas 9 kagabi sumiklab ang sunog na nagmula sa ikalimang palapag ng bahay. Dali-daling lumikas ang mga residenteng halos walang naisalbang gamit. Si Jean at kanyang 10 buwang gulang na sanggol tumalon mula sa ika-4 na palapag para lang makaligtas. Wala, no choice kami kasi masusuffocate kami sa loob kahit hindi kami masusunog totally talaga, pero yung suffocation, pwede na po kaming mamatay doon. Yung 10 months old namin na baby, tinakpan yung ulo, pati yung likod, tumalon po kami sa 15 feet. Ang mas masakit pa raw, ikalawang beses na itong nangyari. Nasunog na rin ang mga bahay na ito noong April 2021. Ang sakit, sobrang sakit. Kailangan, yung isip mo, kailangan kung ano yung anak ko, isave yung anak ko kaysa buhay namin. Sobrang, talaga, devastated po yung nangyari. Sa sunog na iyon, nawala ng mahal sa buhay sina Genesis at ngayon, sasalubungin nilang bagong taon na walang-wala. Namatayan po kami noon ng pamangkin ko, namatay kami 3 years old. Ngayon po naulit po ulit ngayon 2024. Napakahirap po sa amin para po magkaroon po ulit ng ganitong trahedya. Tuluyang napula ng mga bumbero ang apoy pagkatapos ng halos 1 oras. Sa ngayon, namahagi na ng tulong ang mga kawani ng barangay sa 25 pamilyang nasunugan at pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero lumalabas ang anggulo ng iligal na koneksyon ng kuryente ayon na rin sa mga kawani ng Barangay 51. Sabi ng BFP, may kinalaman sa linya ng kuryente ang karaniwang sanhi ng mga sunog na naitala ngayong Desyembre. Bukod sa iba yung pag-iingat, maganda rin daw na maipacheck sa elektrisyan ng mga wiring sa bahay. Kung tutuusin, malaki ang pagbaba sa bilang ng fire incidents o sunog na naitala ngayong Desyembre kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi pa rin daw dapat magpakampante, lalo at nalalapit na ang salubong sa bagong taon. Red alert pa rin po tayo. Ang ating Oplan Paalala Iwas Paputok ay activated pa rin as of this moment. Umaga, tanghali at hapon, tayo po ay nagkakaroon ng rekorida kung saan ang fire truck ay umiikot sa matataong lugar para patuloy ang pagpapaalala. Paulit-ulit na paalala ng BFP, wag nang magpaputok. Huwag pabayaan ang mga niluluto at agad na tumawag sa Emergency Hotline 911 oras na may sumiklab na apoy. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Matagal nang sakit sa ulo ng mga taga Dasmariñas, Cavite at Florida Blanca, Pampanga ang sira-sirang kalsada at naantalang pagkukumpuni ng mga tulay. Pero nabigyang solusyon yan dahil sa inyong Kapuso Action Man. Disyembre ng nakaraang taon nang idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa DPWH, Pampanga 2nd District Engineering Office ang kambal na perwisyo ng naantalang pagkumpuni sa 2 tulay sa Florida Blanca, Pampanga. Mahigit 7 buwang ininda ng ilang residente ang magkasabay na paggawa sa tulay ng Fortuna at Valdez. Nakambal na perwisyo rin ang dulot ng ilang buwang matenga ang konstruksyon. Napakahirap, especially kapag may emergency na kailangan pumunta sa ospital. Yung tinatakbo namin, ma'am, almost 2 kilometers lang. Ngayon, nagagawang 4 na kilometro, rough road pa. Paliwanag ng DPWH, naantala ang konstruksyon dahil sa mga nagdaang bagyo. We come up na pagsabay na to na dahil nga kasi kung umpisa mo yung isa, ganun din yung magiging abala. Kaya ginawa na namin to the soonest possible time na simultaneously. Bear with us po, we will work overtime para po ma-realize yung target completion. Aming binalikan ang lugar at natapos ng 2 tulay Pebrero ngayong taon. Sa Dasmariñas City Engineering Office naman, inilapit ng inyong Kapuso Action Man ang lubak-lubak at uka-ukang daan sa Newgan Road sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite noong Marso. Hindi bababa sa 5 truck na balakaw na pabaon at napatagilid dahil sa inireklamong kalsada na ilang taong iniinda ng mga residente at nagdaraang motorista.
titingnan nyo po, napakatindi po ng lubak at napakalalim na po ng sira ng daanan na to. Nasirahan na ako ng pangilalim kasi tumama doon sa nakausling malaking bato. Yan tagal-tagal na nito, hindi nila magawa. Nakarang isang guri ng inyong kapuso action man sa Dasmariñas City Engineering Office ang reklamo. Nangako silang tatapusin ang implementasyon ng rehabilitasyon ng daan sa Newgan Road, Paliparan na proyekto ng opisina, katuwang ang DPWH at provincial government. Good news naman dahil natapos na ang rehabilitasyon ng daan sa Newgan Road, Paliparan nitong Oktubre. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, ipadali lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kasabay ng kabi-kabilang salo-salo, ang paalala naman ng mga eksperto na maghinay at mag-ingat. Uso kasi ang stroke at high blood pressure bukod pa sa mga sakit dulot ng ginaw. At nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayong holiday season, kabilang sa binabantayan sa mga ospital ang mga seasonal illness, gaya ng upper respiratory tract infection. Tumaas ang may ganyan dito sa Tondo Medical Center ng 25 to 30% kumpara nung nakaraang linggo. With the unstable weather, nagkakaroon talaga tayo ng uptick talaga ng mga upper respiratory tract infection. It's probably multifactorial like sa weather, also yung sa control na rin nila sa bahay, minsan nakakalimot ng gamot. Karamihan sa mga may ganyan ay mga may edad at mga bata. Payo ni Doc, manatili na lang sa bahay kung hindi naman kinakailangang lumabas. Kung hindi raw maiwasan, magsuot ng mask at agad magpakonsulta sa doktor. Mahigpit ding binabantayan ang tumaas na lifestyle-related illness naman o yung tinatawag na holiday heart syndrome. Tumaas po, alarmingly, yung mga case ng stroke and hypertension and its complications. We also had some patients po na nagkaroon ng atake sa puso, around 40%. Compared po sa last week, ang mas nakababahala pa raw, may mga nai-stroke na nasa early 30s pa lang. Para makaiwas, lalo na ngayon may mga handaan pa at kainan, payo ni Doc, kumain at uminom lang ng tama. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain at inumin ang mga maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, maulan ang huling Biyernes ng 2024. Batay sa forecast map ng Metro Weather, posible ang maghapon ulan sa Luzon bukas. May heavy to torrential rains sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan at Ilocos Norte. Asahan din ang moderate to heavy rain sa Isabela, Kalinga, Quezon, Marinduque, pati na sa Sorsogon at Palawan. Mas malalawak na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas. May heavy rain sa Paray Islands at Eastern Visayas sa Mindanao. Mataas din ang tsansa ng ulan. May heavy to intense rain sa Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm at Socsamgen. Dito sa Metro Manila, asahan ang maaliwalas na panahon hanggang gabi. Pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Ayon sa Pag-asa, dalawang weather system ang umiral sa bansa ngayong araw. Hanging amihan sa Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Palawan at Mindanao. Yung shear line na ilang araw nang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, bahagya pong humina ngayong araw pero posibleng maka-apekto ulit bukas. Dahil sa salubungan ng mainit at malamig na hangin, nabubuo ang makakapal na kaulapan kaya may malalakas na ulan. Iba yung pag-iingat po dahil posible ang baha at landslide. Kaliwat kanang yakapan ang nasaksihan sa NAIA dahil sa pagbabalik bansa ng mga magbabagong taon dito. Dagsa na rin ang paalis naman para magbakasyon sa ibang lugar. At nakatutok si Joseph Moro. Tapos na ang Pasko kaya bagong taon naman na may konting Valentine's Day na yata. Si Kino na dumating galing United Kingdom, sinorpresa ng kanyang girlfriend. Bitbit ang isang banner na may sari-sari nilang litrato. Baliktad nga yung pagkadating ko eh. Nagpanic na po ako. Ginawa mo pa talaga yan? Yes, of course. Kung hindi magkakasintahan, pamilya naman ang nag-aabang ng mga uuwi kanina galing abroad na dagsaban ng tanghali. Si Aling Rosario excited na nag-aabang sa anak na pauwi galing Dubai. Siyempre, tagal niyang nawala. Ngayon, ayan, makakita ko na. Dito ang tuwa ko.
Wala akong hiningin pasalubong, siya lang umuwi na, sapat na. Kaya nga, nang makitang dumating ang anak, Happy na uwi for good. may ilan naman nagpalipas ng Pasko dito sa Metro Manila at sa Mindanao na magbabagong taon tulad ng grupo ng mga construction worker na ito na isang buwan ang ifinal na leave sa trabaho. Para makasama yung pamilya, syempre. Kuwan naman yun, sir. No pay. Walang bayad yun. Ano pay? Bale, consideration na lang din po ng company na makauwi kasi matagal na rin kami dito eh. Ang balikbayan namang si Tessie taga Batangas pero pakapis para isabay na sa binyag ng apo ang bakasyon nila. Kahit malayo at nakakapagod ang biyahe, ang sabi nila walang tatalo sa Pasko at bagong taon sa Pilipinas. Pagod because heavy traffic, so many sasakyan. Happy with the family. Kasamang pamilya. Yan ang the best. Tsaka maganda dito sa Pilipinas. Walang sasarap sa Pilipinas. Ngayong weekend, inaasahan ng MIA ang dagsa ulit ng mga pasahero na pupunta naman sa kanilang mga probinsya para ipagdiwang ang bagong taon. Pagkatapos noon, January 1 at 2 na ulit, inaasahan ng MIA ang dagsa ng mga pasahero. Sa tala ng Manila International Airport Authority o MIA, simula nung record high nila na bilang ng mga pasahero noong December 21, pababa na ang bilang na ito at umabot na sa lampas 136,000 na lamang nitong Pasko. Ngayong weekend, nasa lampas 150,000 ang inaasahan nilang bilang. Wala namang naiulat na aberya sa NAIA sa dagsa ng mga pasahero nitong bago magpasko. The benefits that they're feeling now are works that were done maybe first half of the year by MIAA. Okay. So as you can see, yung medyo comfortable na yung temperature. And NIC now is going to build on that. Muling paalaala ng MIA maglaan ng 3 oras bago ang domestic flight at 4 na oras naman para sa international flight. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mabenta na ang mga pampaingay at pampaswerteng prutas sa Divisoria. Kahit ilan sa kanila ang nagmahal na. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Mariz Umag. Kakatapos lang ng Pasko pero ang mga tindahan sa Divisoria mabilis nang nag-move on. San ka man mabaling, mga bilog na prutas na pampaswerte raw sa bagong taon ang bumibida na ngayon. Kaya ang grupo ng mga gurong ito na galing pang Lumban, Laguna na makyaw nito. Malusog kami, tapos yung pamumuhay namin, maluwag. Ito ay kahit nagmahal na ang bentahan ng mga prutas. 100 hanggang 500 pesos na raw kasi ang itinaas ng iba't ibang prutas mula sa supplier. So binabawasan na lang namin. Yung dating 3/4 ngayon, kalahating kilo na lang po. Malulugi naman kami naman kung ganun pa rin sa dati yung bentahan namin. Pero ang ibang tindera, sinasalo na lang daw muna ang mataas na presyo, makabenta lang. Hindi naman po kami nagtaas pa kasi medyo matumal pa po. May stock yung punan pag hindi. Kahit konting tubo lang muna po. Para lang may-area, tapos para araw-araw bago. Dito sa Tabora Street sa Divisoria, hile-hilera na rin po ang mga tindahan ng mga pampaingay at pantaboy daw ng malas gaya ng mga turotot na ito. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, depende sa taste nyo. At kung ayaw nyo naman ang hinihipan para mas hygienic, meron din daw sila ng giant air horn na tulad nito na binobomba lang, malakas na ang malilikhang tunog. Hindi kami nagbebenta ng paputok kasi bawal na. Maraming kalaban yung paputok, pulis, ulan, pati sunog. Mas ligtas po yung turotot. At kahit may ilang klase na nagmura o nagmahal na mabibili sa halagang 6 pesos hanggang 150 pesos, dinaragsa na ang mga turotot ngayon pa lang. Dumating ang swerte sa 2025. Malis ang mga kamalas sa 2024 para po sa mga apo ko. At para hindi po makaano ng mga paputok. Nakakatakot po, baka mamaya bigyan magano ng paputok maputokan ng kamay yung mga bata mas lalong mahirap. Yung mga bata sa Isabela kasi, yung mga kamag-anakan, bali iyaano yun, bibigyan namin lahat para masaya sila. Hindi nila kayang bumili ng mga ganito eh. So, kaya ako nasabi na parang luxury na sa kanila yung mga turotot na ganyang kalalaki. Nagsulputan na rin ang iba't ibang Lucky Charms na mabibili ng 35 pesos kada piraso, pero pwedeng tawaran ng 25 pesos kung wholesale, at mga tikoy na mabibili ng 100 hanggang 180 pesos kada box. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Huling 2 gabi na lang ng pulang araw at sa sobrang bilib sa hit family drama, sa kanyang bahay nagpa-Thanksgiving at viewing party ng finale nito, si dating GMA Network President Menardo Jimenez. Makichika kay Nelson Canlas. Binuksan ni dating GMA Network President Menardo Jimenez at kanyang asawang si Carolina ang kanilang tahanan para sa isang Thanksgiving party at viewing ng final episode ng Pulang Araw. Naroon din ang kanilang mga anak na sina GMA Board Member Lori Jimenez Westfall at PLDT COO Butch Jimenez. Aminadong big fan ng serye ang pamilyang Jimenez. Nagpapasalamat sila sa naiambag ng serye sa pamilyang Pilipino. In every series that you made, there is what you call a learning process. Not only for the old, but also for the young. And for the family, maski mga galing sa Amerika, sabi ko manood kayo because, you know, it's nice to know the family problem, the what you call operation of family relationship. Diyan yung makikita lahat yan, kako eh. Dumalo si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Lilibet Razonable at VP for Drama Cheryl Chingsi. It's been a great run. It's one of the shows na talagang mapagyayabang ng GMA. And sa lahat ng naririnig ko naman na mga feedback tungkol sa show, nakakataba talaga ng puso. And we just want to thank the whole staff and crew, mga artists, both in front and behind the camera, for giving us such a great show. Present din ang mga bida ng Kapuso Family Drama Series sa pangunguna ni Alden Richards, Barbie Fortesa, Sanya Lopez at marami pang iba. Thank you so much po to the whole Jimenez family for having us here, na talagang yung support nila para sa amin. Grabe talaga. Pagiging welcoming nila sa amin, iba talaga. Definitely, this is a project na maikukwento ko sa future family ko, na I'm very proud that I was part of this project and that it will leave a very big impact to our younger generations today. And I'm so happy dahil maganda naming nasimulan, napakaganda naming tinapos ang proyekto. Bukas na mapapanood ang finale ng Pulang Araw sa GMA at GTV. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.